Sa tuwing may bagong budgeting method na nagiging popular, madalas itong ipinapakita bilang simple, structured at madaling sundan. At isa sa pinakakilala ay ang 50-30-20 rule, kung saan hinahati ang kita sa needs, wants at savings, isang sistema na sa unang tingin ay mukhang praktikal at diretsyo. Pero kapag in-apply na sa totoong buhay ng maraming Pinoy, doon nagsisimulang makita na hindi laging tugma ang framework sa realidad ng gastos sa Pilipinas. Ang basic idea ng 50-30-20 rule ay malinaw. 50% para sa essential expenses tulad ng renta, pagkain at bills, 30% para sa discretionary spending at 20% para sa savings or investments. Pero ang assumption nito ay may balance ang income at cost of living, na sa maraming kaso sa Pilipinas ay hindi ganun ang sitwasyon, lalo na sa mga workers na ang fixed expenses pa lang ay lampas na sa kalahati ng kanilang sahod. Sa behavioral side, may isa pang challenge na hindi agad napapansin, at ito ay kung paano natin dinedefine ang needs at wants. Sa araw-araw na buhay, hindi laging malinaw ang pagitan ng dalawa. Dahil ang convenience, comfort at social expectations ay unti-unting nag-shift ng perception kung ano ang kailangan. Kaya ang dating optional ay nagiging parang essential na rin sa paglipas ng panahon. Kung titignan natin sa simpleng computation, halimbawa ang isang worker na kumikita ng 20,000 piso kada buwan, ayon sa 50-30-20 rule, dapat 10,000 piso para sa needs, 6,000 piso para sa wants, at 4,000 piso para sa savings. Pero sa actual na gastos sa Pilipinas, ang renta pa lang sa ilang lugar, kasama ang kuryente, tubig, pamasahe at pagkain ay maaaring umabot o lumampas na sa 10,000 piso. Ibig sabihin, ubos na agad ang allocated portion para sa essentials bago pa man makapag-adjust sa ibang categories. Dito lumalabas na ang issue ay hindi kakulangan sa disiplina, kundi mismatch sa pagitan ng imported na system at lokal na economic conditions, kung saan ang inflation, cost of living at salary levels ay hindi naka-align sa assumptions ng rule na ito. Sa mas malawak na perspective, ang budgeting ay hindi tungkol sa pagsunod sa fixed percentages, kundi sa pag-intindi kung paano dumadaloy ang pera sa loob ng iyong sariling sitwasyon, kasama ang timing ng sweldo, bigat ng fixed expenses, at variability ng daily spending na sabay-sabay nakakaapekto sa cash flow. Kaya mas practical na approach ay hindi pilitin ang 50-30-20 rule, kundi i-adjust ito base sa realidad kung saan uunahin muna ang non-negotiable expenses at pagkatapos ay hahatiin ang natitira ayon sa actual capacity, hindi ideal ratio. Sa ganitong paraan, ang budgeting ay nagiging mas grounded at realistic, hindi bilang isang strict formula, kundi bilang isang system na tumutulong maintindihan at i-manage ang galaw ng pera sa totoong buhay ng isang Pinoy.